tagapagligtas. But Lord, how can I rescue Israel? Highlight this part. My clan is the weakest in all the whole tribe of Manasseh. And I am the least in my entire family. Wow. Ano sinasabi ni Gideon? Lord, sure po ba kayo? Ang hero, bayani, ang tagapagligtas, dapat yun ang pinakamalakas. Logical lang naman, di ba Lord? Pero Lord, sure ka ako tatawagin mo? Teka lang Lord, in case you missed, as if may namimiss ang Diyos. In case you missed, Lord, yung clan po namin, yung pamilya po namin, yun po ang pinakamahina sa tribe ng Manasseh. At sa tribe ng Manasseh, na kami ang pinakamahina, sa buong pamilya ng mahihina, ako po ang pinakamahina. In other words, ako ang pinakamahina sa lahat ng mahina. Tapos yung pinakamahina sa lahat ng mahina, yun po ang tatawagin mo para i-deliver ang buong bansa? Sure po ba kayo, Panginoon? Pero minsan talaga may nakikita ang Diyos sa atin na hindi natin nakikita sa ating sarili. Alam nyo, bago pa man maliitin ni Gideon ang tingin niya sa sarili kasi nakatingin siya sa kanyang weakness, ang Diyos nakatingin sa destiny. Amen? Bago pa man maliitin, amen, ni Gideon ang kanyang sarili, tingnan nyo ang tinawag ng Panginoon sa kanya. 3 verses before 15, Judges 6 verse 12, ang sabi ng scripture, when the angel of the Lord appeared to Gideon, the Lord said, the Lord is with you. Everybody read. Highlight this part. Mighty warrior. Tingnan nyo to. Tinawag siya ng Lord na mighty warrior habang nagdudwell siya sa kanyang pagiging duwag. At sinasabi niya, ako ang pinakamahina at ako ang pinakalis. By the way, you are a mighty warrior. Pakiramdam mo mahina ka, pakiramdam mo list ka, but that is not your identity. God called him a mighty warrior while he was acting like a coward. Alam niyo kung bakit? Taktika ng kaawayan sa ating buhay kasi alam ni Satan, kapag na-labelan ka na niya, malilimit ka na niya. Pag na-labelan ka na niyang sakitin, pag na-labelan ka na niyang may cancer, pag na-labelan ka na niyang walang pag-asa, pag na-labelan ka na niyang walang future, it will limit you. That is my own personal story. Amen? Lumaki po ako sa Malabon, squatters area. Mga katabi ko, mga kabarkada ko, mga drug addict, karamihan sa kanila naging drug addict. May kababata ko nandito. Alam nila ang storya ng aking buhay mula pa nung pagkabata. Yung aming kinalakihan, hindi po ideal para magtayo ng magandang future. Sinabihan ako na alien daw ako. Exotic lang, I mean. Sinabihan ako alien, mongoloid, pamilya ng mga Sorais, walang mararating. Hindi nagiginhawa ang buhay, hindi makakatapos ng pag-aaral. Pero sino ba mag-aakala? Amen? Na yung taong binuli, sinabihan ng mga masasakit na salita, opinion lang naman nila yon, pero hindi ko yun alam. Pinaniwalaan ko yung sinasabi nila, and because they labeled me as such, nalimitahan ako sa aking sarili. But thank God, wala akong plano sa sarili ko, pero may plano ang Panginoon sa akin. Amen? Sino ba mag-aakala na yung binuli, yung tinukso, yung lumaki na, walang sabihin na nating environment na makakatulong para magkaroon ka ng magandang future, ay gagamitin ng Panginoon. At ang tingin ng Lord, mighty warrior. And if God can use me, He can use you. And if God can use Gideon, He can use you too. Magpagamit ka sa Panginoon. Huwag mong tignan ang iyong kahinaan, tignan mo ang calling ng Panginoon sa iyo. Yan kasi ginagawa ni Satan, alam niyang wala siyang magagawa sa destiny natin, kaya inaatake niya yung confidence mo na lang. Para humina ang loob mo, para mawalan ka ng confidence magtiwala,